Hinihingan namin ng maigi yung mga sources na pinadala mo para sa atin ngayon. At grabe, pambihira talaga yung napili mo. Oo, napakabigat nung mga materyales na inilatag mo rito. Binabasa ko kasi yung original na teksto nung yung A Golden Chain, yung isinulat ni William Perkins noong 1592. Tapos, kasama pa dyan yung mga historical notes mula sa The Lives of the Puritans. Tama. At isinama mo rin sa stock natin yung mga modernong debate mula sa Soteriology 101 at saka sa Cross-Examined. Kaya welcome sa part 1 ng ating 3 bahaging malalimang pagsusuri. Nakaka-excite itong gagawin natin. Ngayon, ilalatag natin ang isang malaking misyon. Ang buklatin at intindihin ang isang 400 taong gulang na mapa. Pero lilinawin natin, hindi ito mapa ng mga nakabaong kayamanan o mga nawawalang kontinente, di ba? Hindi. Isa itong mapa ng realidad, mapa ng kaligtasan at ng mismong kaluluwa ng tao. Isang napakabigat na misyon. Layunin natin ngayon na himayin itong napakalalim na kaisipan para makita natin pareho kung paano sinubukan ng isang tao na iguhit yung walang hanggang isipan ng Diyos. Oo, at dyan ko sana gustong magsimula. Sige, saan banda doon? Kasi mayroon akong nabasa sa mga historical sources mo na talagang nagpabigla sa akin. Yung tungkol ba sa kung sino siya bago siya naging sikat? Mismo. Alam mo ba na itong si William Perkins, bali yung mismong nagtangkang iguhit ang walang hanggang isipan ng Diyos, ginamit noon ng mga nanay sa bayan nila bilang panakot sa bata? Parang boogeyman, kumbaga? Oo, parang ganun nga. Isipin mo yung eksena sa isang magulong kalye sa England noong panahon ni Queen Elizabeth. May isang inis na ina na sumisigaw sa makulit niyang bata. Tumahimik ka kundi ibibigay kita sa lasinggerong si Perkins dyan sa tabi. Yan mismo yung sikat na linya sa bayan nila noon. Nakakatawa pero yan talaga yung naging realidad ng buhay niya noon. Bago siya naging kinikilalang Elizabethan Puritan heavyweight, kilala siya sa buong bayan bilang isang walang direksyong lasinggero. Kumbaga lokal na sakit sa ulo. Tama. Pero ang nakakabaliw dyan, itong mismong tao na ito ay lalaki at makapagsusulat ng isang theological na aklat na isasalin sa iba't ibang wika sa buong Europa. Nakakabilib talaga yun. At sa ilang mga sirkulo, mas mabenta pa yung mga isinulat ni Perkins kesa sa mga dula ni William Shakespeare noong panahon nila. Okay, himayin natin ito kasi medyo mind-blowing talaga . Paano naging isang sikat na teologo ang isang drunken Perkins? Magandang tanong yan. Ayon sa mga historical records na binigay mo, yung turning point daw ng buhay nito, nangyari ng aksidente niyang marinig yung mismong nanay sa kalye. Yung ginagamit yung pangalan niya para takutin yung bata. Oo, isipin mo yung pakiramdam na yon, di ba? Naglalakad ka lang, may hangover ka siguro, tapos maririnig mo na ikaw pala yung ginagamit na halimbawa ng mga magulang kung ano ang mangyayari kapag naging masama kang bata. Napakatinding sampal sa mukha nun. Yung matinding hiya at yung biglaang paggising ng konsensya niya, yun yung naging mitsa ng transformasyon niya . Mula sa pagiging tambay sa mga pub, pumasok siya sa Christ College sa Cambridge. At hindi lang siya naging ordinaryong scholar doon. Hindi nga. Naging mangangaral siya na nagtuturo mismo sa mga bilanggo sa kulungan ng Cambridge. Yung desisyon niyang mangaral sa mga bilanggo, yung naghubog sa buong teologiya niya. Kasi isipin mo, kapag kaharap mo ang mga taong nasa pinakamababang antas ng lipunan, mga taong nakakulong. Oo, mga naghihintay ng parusang kamatayan, hindi mo pwedeng bigyan ng mababaw na teorya lang. Hindi uubra yung mababaw doon. Dito niya na perpekto yung tinatawag sa mga sources mo na pagbabalanse ng takot sa batas o yung bigat ng hustisya ng Diyos at yung aliw ng ebanghelyo o yung biyaya at pagpapatawad. Ang ganda ng balanse na yun. At para maintindihan natin kung bakit naging napakalaking hit ng A Golden Chain, kailangan nating balikan ng isipan ng mga tao noong panahong yon. Mga panahong walang internet, wala ring modernong medisina. Tama. May mga epidemya ng bubonic plague na kayang ubusin ng isang buong pamilya sa loob ng ilang araw. May banta pa ng digmaan. Kaya tatanungin mo, saan sila kukuha ng kapanatagan? Hindi sila tatakbo sa siyensya. Kasi wala pa namang science sa paraang naintindihan natin ngayon, di ba? Wala pa talaga. Para sa kanila, teolohiya ang tinakamataas na uri ng agham.
Sa katunayan, tinawag ito ni Perkins na ang siyensya ng pamumuhay ng may pagpapala magpakailanman. The science of living blessedly forever. Mismo, hindi lang ito subject na pinag-aaralan para pumasa sa exam. Isa itong napaka-practical na survival guide para sa kaluluwa ng mga tao noon. At para mamuhay ng may pagpapala, sinabi niya na kailangan mo munang maintindihan ang dalawang bagay. Kung sino ang Diyos at kung sino ka. Doon iikot ang lahat. Siyansya ng pamumuhay ng may pagpapala magpakailanman. Ang ganda pakinggan. Kaya gusto kong simulan natin dun sa unang bahagi ay yung kung sino ang Diyos. Sige, pasukin natin yan. Dito kasi pumapasok yung mga terminong medyo nagpakunot ng noo ko sa notes mo. Tinukoy ni Perkins ang divine simplicity o ang pagiging payak ng Diyos. Medyo malalim yan. O nga nabasa ko yung term na logical relation. At nasaan ang Diyos daw ay walang mga bahagi. Anong ibig sabihin nun? Pwede mo bang i-explain na parang 5 taong gulang ako? Sige, susubukan ko. Kasi tayo mga tao, binubuo tayo ng parts, di ba? May katawan tayo, may utak, may emosyon. Parang recipe tayo na may iba't ibang sangkap. Isipin mo ganito. Kapag sinabi nating logical relation sa filosofiya at teolohiya, ibig sabihin may mga bahagi na magkakaugnay na bumubuo sa isang buong bagay. Katulad ng sinabi ko, tao. Tama, ang tao ay may logic of parts. May pisikal na puso ka, may isip ka, may espiritu ka. Pinagsama-sama ang mga ito at naging ikaw. Okay, malinaw iyon. Pero ayon kay Perkins, kung ang Diyos ay binubuo ng mga bahagi, ibig sabihin mayroong nag-assemble o nagbuo sa Kanya. Ibig sabihin din yung mga bahagi niya ay mas mauna pa kaysa sa Kanya bilang kabuuan. Naiintindihan ko na. At kung may bahagi na pwedeng ihiwalay, pwede siyang masira. Kaya iginigiit niya na ang Diyos ay simple o payak, walang komposisyon. Okay, so hindi siya parang pizza na may iba't ibang toppings ng kabutihan, katarungan at pag-ibig. Mayroon siyang buhay o mayroon siyang pag-ibig. Siya ang mismong buhay at pag-ibig. Siya mismo yung esensya. Ano man ang nasa Diyos ay ang kanyang mismong esensya. Kapag sinabi nating ang Diyos ay pag-ibig, hindi ibig sabihin na 20% ng Diyos ay pag-ibig at 80% ay hustisya. Hindi siya nahahati sa porsyento. Siya ay 100% pag-ibig at 100% katarungan sa lahat ng oras ng sabay. Wala siyang pwedeng ibawas o idagdag sa sarili niya. Wait, hold on. Kung 100% siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, at hindi siya pwedeng magbago, paano natin ipapaliwanag yung mga kwento sa Biblia? Dito papasok yung pangalawang punto. Oo, kasi nakikita ko rito yung immutability o ang hindi pagbabagong kalikasan ng Diyos. Pero paano yung mga bahagi sa Biblia kung saan sinasabing nagbago ang isip o nagsisi ang Diyos? Katulad ng sa lumang tipan. Oo, halimbawa bago yung malaking baha ni Noe. Sinabi ng Diyos na nagsisi siyang ginawa niya ang tao. Hindi ba pagbabago ng isip yun? Talagang inasahan ni Perkins na itatanong iyan ng mga mambabasa niya kaya inilaan niya ang malaking bahagi ng pagpapaliwanag niya rito. Anong naging sagot niya? Ang sagot niya, kapag sinasabi sa mga teksto na ang Diyos ay nagsisi, hindi ang kalikasan o emosyon ng Diyos ang nagbago. Ano ang nagbago? Ang nagbago ay ang aksyon na nararanasan ng tao mula sa Diyos. Gamitin natin ang analohiya ng araw sa kalangitan. Sige, paanong araw? Ang araw sa kalawakan ay patuloy lang na nagliliyab. Nagbibigay ito ng matinding init at liwanag. Hindi nagbabago ang kalikasan nito. Okay, walang pagbabago sa araw? Ngayon, kung nakatayo ka sa gitna ng disyerto ng tanghaling tapat na walang payong, masusunog ang balat mo. Mararamdaman mo ang araw bilang isang maparusang init. Totoo yan, nakakasunog talaga. Pero kung lalapit ka sa isang malaking puno at sisilong sa lilim nito, mararamdaman mo ang araw bilang isang nagbibigay buhay at kaaya-ayang liwanag. Napakagandang analogiya. Nagbago ba ang araw? Hindi. Ang nagbago ay ang posisyon mo at ang epekto ng araw sa iyo. Ganito ipinapaliwanag ni Perkins ang Diyos. So, depende sa posisyon natin. Kapag ang tao ay lumalayo at nagpapakasama, nararamdaman nila ang hindi nagbabagong katarungan ng Diyos bilang puot. Kapag sila ay nagsisisi, nararamdaman nila ito bilang biyaya.
Ang pagbabago ay nasa ating karanasan, hindi sa esensya ng Diyos. Grabe, ang galing nun. That makes perfect sense. Di ba? Napakalinaw. Pero dito pumapasok yung isa sa pinakamabigat na konsepto sa A Golden Chain, yung tinatawag na the decree o yung tungkulin at itinakda ng Diyos. Ito yung madalas pagtalunan. Nakasulat kasi sa mga sources mo na naniniwala si Perkins na walang aksidente sa mundo. Bawat patak ng ulan, bawat pagkapanalo sa loto, bawat trahedya, bawat desisyon na ginagawa natin, nakaplano at itinakda na bago pa man magsimula ang oras. Walang nangyayari nang hindi niya alam. Zero accidents talaga. Pero hindi ba nakakatakot iyon? Kasi kung itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay ng walang falya, hindi ba lumalabas na siya ang may gawa o may akda ng kasalanan at kasamaan sa mundo? Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, iyan ang eksaktong tanong na nagpapabigat sa buong usaping ito at napakahalagang linawin kung ano ang posisyon ni Perkins dito. Anong sinabi niya? Mariin niyang itinatakwil ang ideya na ang Diyos ang may gawa ng kasalanan. Para sa kanya, ang Diyos ay nagtatakda at nagpapahintulot na mangyari ang kasamaan para sa kanyang kaluwalhatian at layunin, pero hindi niya inilalagay ang kasamaan sa puso ng tao. Paano iyon naging posible logically? Parang ipaliwanag kung paano ito gumagana, gumamit si Perkins ng isang napakatalinong ilustrasyon. Dito papasok yung sikat na analohiya ng pilay na kabayo o the lame horse analogy. Dito magiging sobrang interesante, nabasa ko yan sa notes. Ipaliwanag mo nga sa atin kung paano gumagana iyon. Paano tayo naging gabayo sa kwentong ito? Sige, isipin mo ang isang lalaki nang nakasakay sa isang kabayo. Pero itong kabayo na ito ay may depekto. Pilay ang isang paa. Okay, pilay na kabayo. Ngayon, gusto ng mga ngabayo na umabante sila. Kaya hinihimok niya ang kabayo. Pinapatakbo niya ito, sinisipa ng bahagya para gumalaw. Yung aksyon ng paggalaw, yung mismong enerhiya at puwersa para tumakbo, ay nagmumula sa pag-utos ng mga ngabayo. Kung wala yung rider, hindi tatakbo yung kabayo. Tama. Pero habang tumanatakbo ang kabayo, mapapansin mong paika-ika ito. May limpong kumbaga. Pangit ang takbo. Ngayon, ang tanong, yung pagpilay ba ng kabayo ay kasalanan ng mga ngabayo? Siyempre hindi, kasi may depekto na talaga yung binti ng kabayo bago pa man ito pinatakbo ng rider. Eksakto. Ganito ipinapaliwanag ni Perkins ang relasyon ng Diyos at ng tao. Ang Diyos ang mga ngabayo. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at enerhiya para mabuhay tayo, huminga at makagawa ng anumang aksyon. Binibigyan niya tayo ng buhay. Wala tayong magagawang galaw o desisyon kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayahang umiiral. Ngunit ang pagpilay o ang korupsyon ng aksyong iyon na tinatawag nating kasalanan ay nagmumula sa depekto ng mismong nilikha, sa tao. Ang linaw nun. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayahang magsalita, pero yung kasinungalingan ng lumabas sa bibig mo ay galing sa sarili mong pagpilay. Wow! Ikaw na nakikinig sa atin ngayon. Paano mo tinitingnan ang sarili mong mga desisyon? Sa analuhiyang ito, tayo ba ay mga pilay na kabayo lamang sa isang malaking karerahan na iginuhit bago pa man tayo ipanganak? Nakakaisip talaga, yun. Ang bigat nitong isipin eh. Pero teka, bakit ba tayo naging pilay na kabayo? Paano tayo nagkaroon ng depekto? Para masagot yan, kailangan nating balikan sina Adan at Eva sa hardin. Dito, ginawa ni Perkins ang isang napakadetalyadong frame-by-frame na pagsusuri sa Anatomy of the Fall. Madalas kasi iniisip lang natin na kumagat si Eva sa mansanas tapos na ang kwento, di ba? Pero ayon kay Perkins, ang pagbagsak ay hindi simpleng pagkakamali lang, kundi isang mabagal at masalimuot na psychological na proseso ng pagtalikod. Ilatag natin ang mga hakbang. Paano ba nagsimula? Ano yung unang step? Nagsimula ang lahat sa pagdududa. Sadyang ipinasok ito ng dyablo sa isipan nila gamit ang isang inosenteng tanong. Ang pagdududang ito ay parang lason na unti-unting kumalat. At doon nagsimula ang lamat. At nang tanggapin nila ang pagdududa, humantong ito sa pangalawang hakbang, ang pagkakabulag ng isip. Nawala ang malinaw na pagkilala nila sa katotohanan.
Nabulag sila sa katotohanan na ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanila. So nagumpisa sa isip bago pa man umabot sa pisikal na aksyon? Tama. At dahil nabulag na ang isip, sumunod na ang pangatlong hakbang, ang pag-usbong ng maling pagnanasa o desire. Dito na nila nakita na ang prutas ay nakakaakit. Nalipat ang pag-ibig nila mula sa lumikha papunta sa nilikha. At matapos iyon, Sa huli, matapos ang buong prosesong ito sa loob ng isip at puso, doon pa lang nauwi sa mismong aksyon ng pagkain ng prutas. Ang pagkain ay sintomas na lang, ang totoong pagbagsak ay nangyari na sa loob. kaya pala, nagkaroon ng limp o depekto ang buong sangkatauhan. Pero may isa pa rito sa notes na gusto kong pag-usapan dahil talagang napatigil ako nang basahin ko ito. Ano yun? Pinag-usapan kasi ni Perkins kung ano ba talaga ang kasalanan at ipinakilala niya ang konsepto na ang kasalanan daw ay isang privative. Ah yes, the concept of sin as a privative. Kaya ano ang ibig sabihin nito lahat? Kasi madalas nating iniisip ang kasalanan na parang isang maitim na usok na pumapasok sa katawan o isang konkretong bagay na nilikha para sirain tayo. At diyan lumalabas ang lalim ng pilosopiya ng mga panamong iyon. Ipapaliwanag natin ng malinaw ang philosophical na punto ni Perkins dito. Ang kasalanan ba ay isang bagay na ginawa ng Diyos? Hindi. Dahil ang Diyos ay hindi lumilikha ng masama. Eksakto. Ang kasalanan ay walang sariling substansya, isa itong privative. Ibig sabihin ito ay ang nakakatakot na kawalan o absence ng kabutihan. Paano natin ito mas maiintindihan? Katulad ng kadiliman, hindi mo pwedeng hawakan ng kadiliman. Wala kang pwedeng ilagay sa isang garapon na purong kadiliman. Dahil ang kadiliman ay hindi isang bagay, ito ay simpleng kawalan lamang ng liwanag. Wala ring purong lamig. Ang lamig ay kawalan lamang ng init. Wow, that completely changes how you view things. Kapag tiningnan mo ang isang taong gumagawa ng kasamaan o kahit yung sarili nating mga maling gawain, hindi pala tayo napupuno ng isang dark substance na aktibong inilagay sa atin. Tayo ay nagiging walang laman. Yung kasalanan pala natin ay yung kawalan natin ng original na kabutihan. Parang nakitingin ka sa isang patlang. At ang bigat ng konsepto niyan ang nagtutulak sa mga tao na maghanap ng sagot. Kaya naman, ang lahat ng konseptong ito na pinag-usapan natin, ang hindi nagbabagong Diyos, ang itinakdang plano, ang pilay na kabayo, ay humahantong sa isang napakatinding debate. Isang debate na hindi nagtatapos kay Perkins. Patuloy itong pinag-aawayan hanggang sa kasalukuyan. At para maging patas tayo sa lahat ng sources na ibinigay mo, isinama natin ang mga artikulo mula sa Soteriology 101 at Cross-Examine para makita natin ang magkabilang panig ng usaping ito. Ang soberanya ng Diyos laban sa kalayaan ng tao. At lilinawin lang namin para sa iyo. Hindi kami narito para sabihin kung alin ang tama o mali. Layunin lamang nating ilatag ang mga ideyang ito. Impartial reporting, kumbaga. Magsimula tayo doon sa pananaw ng mga Calvinists, kung saan malinaw na nakahanay si Perkins. Sila yung naniniwala sa exhaustive divine determinism. Kinokontrol ng Diyos ang lahat ng bagay para makamit ang kanyang layunin. Para sa mga Calvinist, madalas nilang inihahalin tulad ang Diyos sa isang potter o magpapalayok. Ang magpapalayok ay may buong kontrol sa kanyang luwad. Pwede siyang gumawa ng magandang florera at pwede rin siyang gumawa ng ibang hugis. At wala itong karapatang magreklamo. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa marami na ang Diyos ay may buong kontrol. Kung may trahedya, alam nilang bahagi ito ng isang perpekto at malaking plano. Nakikita ko kung bakit maraming kumakapit dyan, pero nagdudulot ito ng isang mahalagang katanungan mula sa kabilang panig, ang pananaw ng provisionism o Arminianism. Nariyan si Leighton Flowers mula sa ating mga sources. Oo, napakaganda ng punto niya roon. Ikinwento niya yung analogya ng chessboard. Isipin mo raw ang isang taong naglalaro ng chess laban sa kanyang sarili. Kinokontrol niya ang puti at itim na piyasa para masigurong mananalo siya. Ito daw ang tingin nila sa Calvinism. Kontrolado ang magkabilang panig. Pero ngayon, isipin mo ang isang tunay na chess master. Naglalaro siya laban sa pinakamagagaling na kalaban sa mundo, mga nilalang na may malayang pagpapasya o free will. Mananalo pa rin ang chess master hindi dahil kinokontrol niya ang kamay ng kalaban, kundi dahil mas magaling siya.
Iyan ang pananaw ng malayang pagpapasya. Mananalo ang Diyos dahil siya ang pinakamagaling na master strategist, hindi dahil ginawa niyang robot ang mga tao. Ibang-iba ang pakiramdam ng dalawa, pero pareho nilang sinisikap na itaas ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang ngayon, patuloy itong dinedebate. At iyan mismo ang pinakasentro ng inilatag mo sa ating stack ng sources ngayon. Kaya isummarize natin yung mga natutunan natin ngayon. Nagsimula tayo sa kwento ng nakakabilib na pagbabago ni Drunken Perkins. Tinalakay din natin ang malalim ngunit simpleng kalikasan ng Diyos. Yung pilay na kabayo na sumasalamin sa ating kalagayan at ang walang hanggang debate sa pagitan ng nakasulat na tadhana at malayang pagpapahya. Napakarami nating napag-usapan sa part 1 pa lang. Gusto naming malaman ang opinion mo. I-drop ang iyong mga thoughts sa comment sa ibaba. Kung ang Diyos ang mangangabayo at tayo ang pilay na kabayo, paano nito binabago ang pananaw mo sa pagdurusa at sa iyong sariling kalayaan? Magandang isiping yan. Paalala lang, mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang notifications dahil hindi mo pwedeng palampasin ang part 2 kung saan tatawid tayo sa golden chain ng katubusan. Marami pa tayong bubuklatin doon. Bago tayo maghiwalay, iniiwan ko sa iyo ang isang mapanuksong kaisipan. Kung ang iyong pagpipilay, ang iyong mga kasalanan at kahinaan ay tunay na isang privative o simpleng kawalan ng kabutihan, katulad ng anino, na kawalan lamang ng liwanag. Ano ang ibig sabihin nun para sa atin? Ibig bang sabihin nito ay ang iyong mga pinakamalalim na kapintasan ay hindi mga bagay na kailangan mong tanggalin, kundi mga patlang na naghihintay lamang na punan ng liwanag? Pag-isipan mo yan.